Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mundo natin ay may edad ng halos 4.5 billion years. Samantala, ang pinakamatandang uri ng tao ay nagsimulang lumitaw mahigit 7 million years ago at tayong mga modernong tao, lumitaw lang tayo dito sa Earth ng mga 300,000 years pa lang. Ngayon isipin mong mabuti, sino ang maaaring tumira sa mundo bago pa dumating ang mga tao? Wala ba talagang tumira noon sa Earth bago pa tayo? O baka naman talaga totoo ang Silurian Hypothesis? Noong year 2018, dalawang siyentipiko ang naglabas ng ideya na yumanig sa pananaw ng lahat tungkol sa kasaysayan ng Earth. Sa pamamagitan ng isang nakakagulat na tanong, binitawan nila ang posibilidad na paano kung may naunang sibilisasyon bago pa tayo? Paano kung ang mundo natin ay hindi lang minsan ang naging tahanan ng isang advanced na civilization tapos nawasak ang mundo noon kaya nawala ang lahat ng mga bakas nila? Napapaisip ka na lang talaga, pero malaki ang posibilidad na totoo ito. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon back to the video. Sa loob ng mahabang panahon, iniisip na ng tao na tayo ang pinakamataas na antas ng ebolusyon. Pero ayon sa tinatawag na Silurian Hypothesis, baka hindi ganun kasimple ang kwento. Ang ideyang ito ay unang inilahad noong 2018 ni na Adam Frank, isang astrophysicist, at Gavin A. Schmidt, isang climate scientist. Na-publish nila ito sa kanilang papel na may pamagat na The Silurian Hypothesis. Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record? Dito, ipinaliwanag nila na posibleng may mga sinaunang sibilisasyong umiral noon. Pero nabura lahat ng kanilang ebidensya dahil sa mga natural na proseso ng ating planeta. Kung iisipin mo, nakakakilabot ang implikasyon. Isang simpleng katanungan lang, pero unti-unting naging mas malalim na usapan. Kung talagang may mga naunang kabihasnan, nasaan na ang mga bakas nila? Subukan mong mag-imagine. Halimbawa, biglang maglaho ang lahat ng tao ngayon. Gaano katagal bago mabura rin ang lahat ng alaala at tanda ng ating pamumuhay? Ayon sa mga siyentipiko, ilang libong taon lang sapat na para gumuho ang mga gusali, mawala ang mga plastik, at kahit ang mga radioactive waste natin ay unti-unting mawawala na rin. Kung ganon kabilis mabura ang lahat ng iniwan natin, paano pa kaya ang mga kabihasnang maaring nauna pa sa atin? Baka nga tayo lang ang pinakabagong page ng isang napakahabang kwento ng mundo. Pero bago natin sagutin ang mas malaking tanong, saan nga ba nanggaling ang pangalang Silurian? Ito'y hango sa Silurian period na tumagal mula 443 hanggang 419 million years ago. Ito ang ikatlo at pinakamaikling yugto ng Paleozoic era. At para hindi ka malito, ang Paleozoic era ay isang sinaunang panahon sa kasaysayan ng mundo. Dito unang dumami ang mga hayop sa dagat, lumabas ang mga halaman at insekto sa lupa, at nagsimula ang mga amphibian at reptiles. Sa panahong ito rin nabuo ang malalaking kontinente, pero nagtapos ito sa pinakamalaking mass extinction kung saan halos lahat ng buhay sa mundo ay nawala. Mabalik tayo. Ayon sa mga siyentipiko, bago pa daw yan, sa dagat lang daw ang may buhay noon. Wala pang kahit anong ebidensya ng matalinong nilalang. Pero may dagdag na dahilan kung bakit Silurians ang napiling pangalan. Ayon kina Frank at Schmidt, nais din nilang magbigay ng nakakatawang opinyon sa sikat na sci-fi series noon na Doctor Who. Doon kasi sa palabas na yon, may tinatawag na Silurians, isang katang-isip na lahing reptiles na umano'y mas nauna pa sa tao at umunlad o nag-evolve bilang isang sibilisasyon. Pinagsama nila ang konseptong ito, ang tunay na Silurian period at ang posibilidad ng naunang kabihasnan. At mula doon ipinanganak na ang salitang Silurian Hypothesis. At hindi lang ito na natiling haka-haka. Pinalalim pa ng kanilang papel ang ideya. Kung may naunang advanced na sibilisasyon, nag-iwan ba sila ng kahit anong tanda na pwedeng makita sa ngayon? Ang sagot nila, malamang wala. Pero bakit? At bakit din nga ba mahirap patunayan ang teoryang ito? Ang sagot, dahil sa mga makapangyarihang puwersa ng kalikasan, tulad ng plate tectonics, erosion, at fossilization. Ang mga prosesong ito ay sapat na para burahin ang lahat ng pisikal na ebidensya ng kahit anong sinaunang lipunan. Dito pumasok ang ideya ni na Adam Frank at Gavin Schmidt. Sa halip na maghanap ng litrato ng kung anong reptile Silurian o kakaibang artifact, mas mainam daw na ituon ang pansin sa mga bakas na hindi madaling mabura, ang tinatawag na chemical fingerprints na nakabaon sa mga bato at lupa ng mundo.
Parang mahirap tanggapin para sa marami, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat na ay naghahanap ng konkretong pruweba. Isipin mo na lang, hindi ka na maghahanap ng aktwal na lizard folks. Sa halip ay tititigan mo na lang ang kakaibang galaw ng carbon cycle. Medyo weird at nakakatawa, pero makikita natin mamaya kung bakit ito ang pinakamatalinong paraan. Sa kabila nito, alam mo ba na ang Earth natin ay parang tao na pabago-bago ang ugali? Ang mga dagat ngayon pwedeng maging bundok bukas. At ang mga bundok na nakikita natin ngayon, balang araw, pwedeng maging tirahan ng tao. Laging nagbabago ang muka ng mundo dahil sa mga geological powers, gaya ng erosyon, tectonics, pagputok ng bulkan, fossilization, at marami pang iba. Halimbawa na lang ang plate tectonics. Ang ibabaw ng Earth ay binubuo ng malalaking plate na mabagal na gumagalaw, nagbabanggaan at lumulubog sa tinatawag na subduction zones. Parang hindi natin nararamdaman dahil napakabagal ng proseso. Pero sa paglipas ng milyon-milyong taon, unti-unti nitong nire-recycle ang crust ng planeta. At sa prosesong iyon, maaring tuluyang mabura ang anumang ebidensya ng mga sinaunang lungsod o istruktura. Kaya nga ang pinakamatandang bahagi ng oceanic crust na alam natin ngayon ay mga 200 million years old lang kumpara sa 4.5 billion years na edad ng mundo. Hindi lang yan. Sa ibabaw ng lupa mismo, kitang-kita natin kung paano dahan-dahang kinakayod ng hangin at tubig ang mga bundok at tinatabunan ng mga lambak. Kahit ang pinakamatibay na konkreto at metal, sa kalaunan, bibigay din sa ilalim ng pressure ng kalikasan. Ang natitira na lang ay kaunting piraso ng kasaysayan habang ang iba ay tuluyan ng nabubura. Kaya ang tanong, kung may naunang sibilisasyon, saan tayo hahanap ng pruweba? Ayon kina Frank at Schmidt, hindi sa pisikal na bagay kundi sa mga chemical na bakas. Kung nawala ang mga artifact at gusali, baka may naiwan namang kakaibang marka sa mga bato. Halimbawa, kung gumamit sila ng fossil fuels, dapat nagbago ang natural na balanse ng carbon isotopes. Mas mataas ang antas ng carbon-12 kumpara sa carbon-13 at makikita ang kakaibang pattern na ito sa mga sediments na nakabaon sa crust ng Earth. Kung gumamit sila ng mga pataba na gawa sa nitrogen, dapat may kakaibang level ng nitrogen 15 na makikita rin sa lupa. At hindi lang yon. Itinaas pa nila ang diskusyon paano kung nakarating na sila sa antas ng paggawa ng nuclear weapons. Kung ganon, posibleng may naiwan ding radioactive isotopes gaya ng plutonium-244 at iodine-129 na napakahaba ng half-life at bihirang matagpuan sa natural na kalagayan. Kung matuklasan ng mga siyentipiko ang ganitong mga bakas nila sa ilalim ng lupa, posibleng patunay iyon ng paggamit ng nuclear technology bago pa dumating ang mga tao. Pero may problema, ang kalikasan mismo ay kayang mag-iwan ng kahawig na marka. Halimbawa, ang mga pagsabog ng bulkan ay naglalabas ng napakalaking dami ng carbon dioxide na nakakaapekto rin sa carbon isotopes. Isang kilalang halimbawa nito ay ang Permian-Triassic extinction event mahigit 250 million years ago, kung saan sobrang dami ng nilabas na carbon ng mga bulkan kaya nagkaroon ng global warming at ocean acidification. At kung nuclear naman ang pag-uusapan, may natural na ebidensya ring nadiskubre, ang Oklo Natural Nuclear Reactor sa Gabon, West Africa na nabuo halos 2 billion years ago. Ito lang ang kilalang natural nuclear reactor sa kasaysayan at sapat na itong basehan para sabihin ng iba na kung makakita man tayo ng radioactive traces, baka natural din ang pinagmulan. Kaya nga matapos makounter ang halos lahat ng posibleng ebidensya, inilabas nina Frank at Schmidt ang kanilang huling baraha, ang Paleocene-Eocene Thermal Maximum o PETM. Nangyari ito mga 56 million years ago at tinuturing na isa sa pinakamalalang global warming event sa buong kasaysayan ng Earth. Sa loob ng libo-libong taon, tumaas ang global temperature ng 5 hanggang 8 degrees Celsius at umabot pa ng 20 degrees ang temperatura sa North Pole. Tumagal ito ng higit 200,000 taon, naglabas ng napakalaking dami ng carbon at tuluyang binago ang kalagayan ng mundo. At dito lumitaw ang pinakamalaking tanong. Kung ang mga pinakaunang tao ay lumitaw lang mga 7 million years ago, sino o ano ang naglabas ng ganun karaming carbon para magsimula ang PETM? Pwede nga ba na ang advanced civilization na tinutukoy ng Silurian hypothesis ang tunay na dahilan sa matinding pag-init noong PETM? At ito na nga ang huling baraha ni na Frank at Schmidt. Isipin mo na lang, sa modernong panahon ng Anthropocene, ang matinding industrialization ng tao
ay nagdulot ng napakalaking pagtaas ng carbon emissions. Paulit-ulit tayong binabalaan ng mga gobyerno tungkol sa global warming. Kung kaya ng tao na maglabas ng ganoong kalaking carbon sa hangin ngayon, ano ang kasiguraduhan na noong 56 million years ago ay hindi rin ito nagawa ng ibang industrial civilization bago pa tayo? Pwede bang ang tinatawag na mga Silurians ay nabuhay ng kasing yaman at kasing komplikado ng lipunan natin ngayon? Kung sila nga ang dahilan ng PETM, sapat ba yun bilang ebidensya na may naunang advanced na kabihasnan? Ang sagot, hindi. Matapos maipublish ni Frank at Schmidt ang kanilang papel, agad itong binalaan at binasag ng ibang siyentipiko. Una, natural na proseso rin ang dahilan at ito rin maaaring pinakarason ng biglaang pagbuga ng carbon, gaya ng pagsabog ng bulkan, methane hydrate destabilization o malawakang paglabas ng organic carbon. Pangalawa, wala ni isang archaeological o fossil na natagpuan na maaaring iugnay sa panahong iyon. Kahit ipalagay na maaaring nabura ng geological processes ang mga bakas, wala pa ring natuklasan na kahit anong tugma sa PETM. Panghuli, napansin ng mga researchers na ang bilis ng paglabas ng carbon noong PETM ay masyadong mabagal kung ihahambing sa mabilis na emissions ng modernong tao. Kung advanced nga ang mga nauna, dapat kapareho ng rate natin ngayon ang pattern ng polusyon. Dahil dito, bumagsak ang huling argumento ng Silurian hypothesis. Pero hindi natapos ang mga haka-haka roon. Pasok naman tayo ngayon sa mga dinosaur. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaan na sila ay mababagsik ngunit hindi matalino. Ngunit paano kung mali tayo? Paano kung ang ilan sa kanila ay mas matalino at mas organisado kaysa sa inaakala natin? Noong 2021, sinuri ng paleontologist na si Diego Paul ang isang species na tinatawag na Mayasaura. At laking gulat ng lahat, lumalabas na ang mga dinosaur na ito ay may kahangahangang talino at social behavior. Bawat taon, bumabalik sila sa parehong lugar para mangitlog. Patunay na may memorya sila at kayang pumili ng ligtas na lugar para sa kanilang mga anak. Hindi lang iyon. Ang kanilang komunidad ay nagtutulungan. Ang mga lalaki ay nagbabantay habang ang mas batang miyembro naman ay naghahanap ng pagkain. Parang modernong pamayanan sa hayop, organisado at maingat. Pero hindi dito nagtatapos ang mas matinding posibilidad. May isang species din na kakaiba, ang Troodon. Maliit ito, may anyong parang ibon, ngunit kakaiba ang katalinuhan. Mas mataas ang brain-to-body ratio nito kumpara sa karamihan ng kasabayan niya. Bukod pa rito, may binocular vision at mga kamay na pwedeng panghawak, bagay na nagpapahiwatig na kaya nilang gumawa ng mas komplikadong gawain, gaya ng cooperative hunting. At kung hindi sana dumating ang malaking asteroid impact 66 million years ago, may ilan sa mga eksperto ang naniniwala na ang Troodon ay maaring nag-evolve bilang mas matalino pa kaysa sa tao. Dahil dito, iminungkahi ni paleontologist Dale Russell ang tinawag niyang dinosauroid. Isang teorya na posibleng naging anyong humanoid ang Troodon, may kakayahang gumawa ng makina at bumuo ng kultura. Medyo nakakagulat pero nagbibigay din ito ng nakakaintrigang ideya. Pwede kaya na may mga species ng dinosaur na mas umangat pa ang katalinuhan kaysa iniisip natin? Kung ganoon, kaya ba nilang magtayo ng pundasyon ng sariling sibilisasyon? Muli, wala tayong direktang ebidensya gaya ng mga kasangkapan, gusali o artifact. Ngunit ayon sa Silurian hypothesis, baka nasa malabong bakas ng chemistry ang sagot. Mga isotopic signatures na naiwang nakatago sa bato. At hindi lang dinosaur ang tiningnan ng mga siyentipiko, pati fungi. Noong early 2000s, isang Japanese biologist na si Toshiyuki Nakagaki ang nagsagawa ng eksperimento gamit ang slime mold at isang sugar cube na inilagay sa loob ng maze. Nakakagulat, kahit walang utak, ang slime mold ay nakahanap ng paraan para lumaki, mag-adjust at makarating sa asukal. Pinatunayan nito na kahit ang fungi ay may antas ng intelligence na maaring ikumpara sa ilang hayop. Kaya naman lumitaw ang tanong, pwede kayang sila ang naging batayan ng isang tahimik at hindi nakitang uri ng sibilisasyon? At kung magpapatuloy pa ang ating imahinasyon, mapapansin din natin ang mga piramid. Ang Great Pyramid of Giza sa Egypt, ang Chichen Itza sa Mexico, at ang Cholula Pyramid. Lahat itinayo ng iba't ibang sinaunang kultura, libu-libong taon ang pagitan, at magkakalayo sa pagitan ng karagatan. Pero bakit halos pareho ang estilo at disenyo nila? Posible bang may mas naunang advanced civilization
na siyang tunay na naglatag ng plano bago pa dumating ang mga kilala nating sinaunang tao. Sa huli nananatili ang malaking tanong, totoo ba na may naunang sibilisasyon bago ang tao? Kung meron man, ano ang anyo nila? Mga nilalang ba sila na nagdulot ng PETM? Mga advanced na dinosaur gaya ng Trodon? Mga tahimik na fungi? O kaya naman ang mga tunay na arkitekto ng mga pyramid? At higit sa lahat, baka lahat ng bakas nila ay nilamon na ng geological processes ng ating mundo. O baka naman kung susuriin natin ng mas malapitan, may mga chemical fingerprints silang iniwan na matagal nang sumisigaw para mapansin. Ano sa tingin mo? Mas laliman pa natin ang usapan. Kung babalikan natin ang usapan, malinaw na mahirap hanapin ang pisikal na ebidensya ng isang naunang sibilisasyon dahil kayang burahin ng kalikasan ang lahat ng bakas. Pero may isang bagay na halos imposibleng maitago, ang mga kemikal na iniwan nila. Mga tatlong hindi matatakasan na bakas. Una, isipin mo ang mga synthetic chemicals na gawa ng tao. May mga compound gaya ng CFCs, chlorofluorocarbons, at PFAS, per and polyfluoroalkyl substances na hindi natural na lumalabas sa kalikasan. Kung merong matagal ng advanced na lipunan bago tayo, malaki ang tsansa na nag-iwan din sila ng mga ganitong uri ng chemical. Ang problema, sa sobrang tagal ng panahon, maaari na itong mahukay at mapagkamalang kakaibang mineral o inclusion sa bato. Ikalawa, meron na tayong bagong klase ng bato ngayon na tinatawag na plastiglomerate. Ito ay bato na halo ang natural na buhangin, bato at natunaw na plastic. Kung may mga naunang lipunan na gumagamit ng synthetics, baka nakagawa din sila ng sarili nilang artificial na bato na pwedeng mahukay ng mga future civilizations. Ikatlo, makikita rin ang mga bakas sa ecological record. Halimbawa, ang biglang pagdami ng isang uri ng pollen sa sediment ay posibleng tanda ng malawakang monoculture farming. Kung may sinaunang lipunan na nagtanim ng isang partikular na halaman sa napakalaking lawak ng lupa, baka may naiwan itong pattern na pwedeng mabasa ng mga siyentipiko ngayon. At ngayon dumako naman tayo sa mga techno-signatures sa lupa. Kung iniisip natin ang hinaharap, isang malaking tanong ang bumabangon. Paano kung gusto nating mag-iwan ng malinaw na mensahe para sa mga darating na lipi o nilalang? May mga scientist na nagsasabing ang techno-signatures ay hindi lang dapat hanapin sa kalawakan, kundi pati na rin dito sa mismong mundo. Halimbawa, kung may lumang lipunan, baka nag-engrave sila ng geological scale markers, malalaking marka sa bundok o carving sa mga bato na hindi agad mawawala. Katulad ng ginagawa natin ngayon sa mga nuclear waste warning markers na dinisenyo para manatiling warning kahit ilang libong taon pa ang lumipas. At heto naman ang mga lost continents at continental shelves. Isa pang interesanting puntong madalas kaligtaan ay ang continental shelves, mga mabababang bahagi ng lupa na ngayon ay nakalubog na sa ilalim ng dagat. Noong panahon na mas mababa pa ang level ng dagat, ito ang mga lugar kung saan madalas naninirahan ang mga sinaunang tao. Kaya kung may naunang sibilisasyon, posibleng nandoon din ang mga bakas nila. Ngunit ang continental shelves ay mabilis ding natatabunan ng sediment. Kaya kung meron mang advanced na lungsod o teknolohiya sa mga lugar na ito milyon-milyong taon na ang nakalipas, maaring natabunan na sila ng putik at bato na sobrang lalim na ngayon. Ang tanong ngayon, paano kung tayo rin? Sa dulo ng lahat ng ito may isa pang nakakakilabot na ideya. Paano kung ilang milyong taon mula ngayon, may ibang species na rin ang magsasaliksik tungkol sa atin? Kapag nawala ang mga gusali, teknolohiya, at kulturang iniwan natin, baka ang tanging makita nila ay kakaibang levels ng carbon isotopes, synthetic chemicals, at plastiglomerates sa crust ng mundo. Kung ganoon, baka isipin nila na merong misteryosong lipunan na dumaan bago sila. Tulad ng pagtatanong natin ngayon tungkol sa mga Silurians, mas lumalim pa tayo ng usapan. Kung may mga bakas nga ng naunang sibilisasyon, hindi ito basta nakakalat sa ibabaw ng lupa. Kailangan itong hanapin sa mga lugar na hindi madaling baguhin ng panahon at kalikasan. At may ilang totoong site sa mundo kung saan pwedeng makita ang ganoong ebidensya. Deep Sea Sediment Cores. Isa sa pinaka-maaasahang archive ng kasaysayan ng mundo ay nasa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng deep sea drilling projects, nakakakuha ang mga siyentipiko ng malalalim na sediment cores na parang mga time capsule. Nakalayer dito ang libu-libong taon ng alikabok, abo ng bulkan, microfossils at chemical residues. Kung may abnormal na carbon o synthetic compounds na hindi gawa ng kalikasan, dito malamang makikita ang bakas, Antarctic at Greenland ice layers.
Ang makakapal na yelo sa Antarctica at Greenland ay parang malinis na library ng nakaraan. Bawat taon, may bagong layer ng snow at yelo na naiipon. Kapag tiningnan ng mga siyentipiko, makikita nila ang mga trapped air bubbles, dust, at chemical traces na nagmula pa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kung may kakaibang gas o polusyon na hindi natural, pwedeng nandyan ng pahiwatig desert rock formations sa mga lugar na halos walang ulan tulad ng Sahara Desert o Atacama Desert sa Chile. May mga bato at lupa na halos hindi nagbago sa milyon-milyong taon. Dahil kakaunti ang erosyon, mas mataas ang posibilidad na may na-preserve na chemical fingerprints o kakaibang layers na hindi gawa ng natural na proseso. Submerged coastlines matapos ang huling ice age, tumaas ng malaki ang dagat at nilamon ang maraming seashore. Sinasabi ng ilang eksperto na baka ang ilang lumang syudad ay nasa ilalim na ng tubig na tatakpan ng makakapal na sediment. Sa mga continental shelves, mga mababang bahagi ng dagat malapit sa lupa, pwedeng may nakabaon na ebidensya ng naunang lipunan na hindi pa naaabot ng modernong exploration. Caves at karst systems sa mga kuweba, lalo na yung may stable na kondisyon, may kakayahang mag-preserve ng mga material na hindi agad naaagnas. Kung sakaling may artifacts o kakaibang chemical deposits na naiwan, mas malaki ang chance na makaligtas ang mga ito kumpara sa nasa open surface. Sa madaling salita, kung talagang may naunang sibilisasyon bago ang tao, hindi natin sila makikita sa ibabaw ng lupa na mabilis magbago dahil sa ulan, hangin at plate tectonics. Ang tunay na sagot ay posibleng nakatago sa dagat, sa yelo, sa disyerto o sa kilaliman ng mga kuweba.